Marami talaga nai-intimidate sa paggawa ng bibingka malagkit. Don't worry, I got you. Dahil isa rin ako dati na talaga naman nahihirapan sa paggawa pa lang ng latte. Una, sa ingay lang muna natin ito ating malagkit na bigas sa pangalawang gata. At kung wala kayong pangalawang gata, maghalo na lang tayo ng 1 cup coconut cream or kakang gata plus 1 cup of water. At syempre, hindi kompleto ang bibingka malagkit kung walang dahon ng saging. Nalinis ko na ito at napasadahan sa apoy, lagyan ng konting coconut oil. Next step ay kailangan naman natin lutuin yung ating sinain ng malagkit na bigas kanina. Kakanggataan na ang ginamit ko dito, nalagay ko dito ng white sugar. Medium heat ay kailangan lang natin ito lutuin. Huwag kalimutan na lagyan ito ng pandan kasi guys, pampa-level up ito talaga. Hintayin lang na mag-absorb itong ating coconut cream dito sa ating malagkit na bigas at kapag talaga malapot na ito, tanggalin na natin yung ating pandan at hatiin ito sa dalawa. Yung ating pan na ginamit ay may sukat na 1.5 liter each. At kung wala kayo ng ganitong klaseng dalawang pan, pwede kayo gumamit ng isa na 2.5 to 3 liters. Next, gagawa naman tayo ng ating latek. Ito yung pinaka-toppings dito sa ating biko or bibingka. At medyo marami talaga na i-intimidate dito. Pero ang right consistency lang talaga na hinahanap natin. Huwag ito i-overcook ha kasi tumitigas talaga ito. Medyo matagal itong lutuin kasi talaga naman i-concentrate natin yung ating coconut cream dito or yung ating kakanggata. At kapag lumalapot na at may bumubula-bula na, yun ang indication na kailangan hinaan na natin ng apoy at kailangan ito ay halu-haluin. Naghihiwalay na kasi yung pinakalatik nito at pinaka-coconut oil. Huwag natin ito talagang lulutuin, talagang lutong-luto kasi titigas yung ating latik at para maiwasan yun, ating right consistency na hinahanap natin kapag yung spatula natin ay nilagay natin dito, ay medyo malapot na talaga. Or yung hindi na siya runny. At kailangan kapag ito ay nailipat na natin dito sa ating malagkit na bigas, ay kailangan talaga i-spread natin ito ng mabilisan kasi medyo titigas na ito. Pero syempre, don't worry. Ito-torch pa naman natin ito at kapag nainitan na nga ang ating latek, ay lalambot ulit ito. Kaya this time, kailangan talaga ay dalawang kamay yung ating working dito at yung isa ay i-torch at ang isa naman ay i-spread ito evenly. Mas madali at mas manageable talaga yung ating latik dito this time. At bakit highly suggest ko ang paggamit dito ng dalawang pirasong pan na may sukat na 1.5 liters or isang pan na may sukat na 2.5 to 3 liters? Ang hinahabol ko kasi dito ay yung thickness ng ating malagkit na bigas. Tamang-tama lang talaga yung combination ng thinness at thickness ng ating biko at dito sa ating latik. Hindi makapal, hindi manipis, katamtaman lang talaga. Sarap. Tama-tama yung timpla niya. Hindi matamis yung pinaka-biko natin, yung pinaka-rice. At yung ating latik naman, tama-tama talaga yung timpla. Hindi siya nakakaumay. Kumbaga, tama-tama lang yung tamis. Mm.